So, listen. Itong listen is an acronym. So, L is learn. Pag ikaw daw active listener, ikaw natututo. Because naiisip mo yung sinasabi sa'yo at nai-advise mo, nabi-visualize mo. Ay, pagka ikaw nakikinig, ikaw nagkakaroon ng inspirasyon. Inspiration is motivation. Kung ikaw nakikinig, you can offer support kasi naiintindihan mo sila. Then yung T, napakasimple. When you listen, you will also learn to trust. Nakadalasan, dahil hindi tayo marunong makinig, we only listen to reply, yun. Trust. So, hindi lang sa relationship yung trust issue, ha. Pwede rin ipasok dun yung sa relationship. Kaya tayo nagkakaroon ng trust issues kasi hindi tayo marunong makinig. And then, yung E, mas lalo na. Kung may trust issues tayo, hindi tayo maka-empathize. Paano kaya kung ako ang lumagay sa sitwasyon niya? Magpalit kayo ng sitwasyon. Kasi lagi nyo iniisip yung sitwasyon nyo. Paano yung sitwasyon ng iba? Diba? And when you learn to empathize, you would learn to navigate. Ibig sabihin, madidiscover mo. Navigate is kapartner nung learn. You will learn something if you will know how to navigate to those situations. At mananavigate mo lang yun, matututunan mo lang yun kung na-empathize mo at nakikinig ka. So, yan yung listen acronym na dapat malaman natin. No? Napaka-importante yan. Sa mga leaders, yan yung number 1 quality nila. They are not only active listeners but discreet listeners. Discerning listeners. Yan yung mga sa kanila Yan yung mga tawag sa kanila. Great leaders are discerning leaders. Diba? Marunong makinig, marunong makiramdam. Yung pakikinig is makikiramdam ka na din. Kasi dapat, kung ikaw umangat sa posisyon, alam mo ang pakiramdam ng nasa baba. Kasi galing ka dun. So, yun yung pinaka-importanting bagay na nalalaman natin ngayon. Buting at nalaman natin tong listen acronym na to. Very helpful, very informative, very educative. Kung i-internalize mo, maraming tatamaan nito. So, yun lang po.